Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Joy Yams. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Ang kapal na mukha niya. Hindi ako makapaniwala na niloko ka ni Nico. Inisasagot ni Max, sabay tagay ng kanyang inumin. Kita sa mukha nito ang galit para sa kaibigan. Sa bar na yon, puno ng liwanag at ingay. Tanging ang mesa ni na Sophie at Max ang tila may sariling mundo. Mundo ng sakit, pagkabigo at galit. Umiiyak si Sophie habang hawak ang bote ng tequila. Kahit matagal na silang magkarelasyon ni Nico, halos 5 taon, hindi niya kailanman inakala na magagawa siyang lokohin ito. Naabutan niyang may kasamang iba si Nico at hindi lang basta kaibigan. Isang babae na mahigpit itong kayakap sa loob ng kotse. Pinaikot niya lang ako, Max. Akala ko ako lang. Ako lang palagi. Hindi alam ni Max kung paano aaluin ng kaibigan. Kahit anong salita ay tila kulang para mapagaan ang sakit na nararamdaman ng kaibigan. Kaya naman hinayaan na lang niya si Sophie ang magsalita at maglabas ng sama ng loob. CR lang ako, Sophia. Huwag ka munang alis dyan. Tumayo si Max at iniwan sandali si Sophie. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang may isang lalaking pumasok sa bar. Nakasuot ang dark blue suit, matikas at halatang galing sa isang importanteng meeting. Tumaas ang kilay ng bartender sabay tango. Kilala siya. Hindi lang basta customer, kundi isa sa mga may-ari ng gusaling yon, Henry Villacorte. Habang naglalakad si Henry, napatigil siya nang mapansin ang isang pamilyar na mukha sa mesa sa may gilid. Nakakunot ang noon niya. Sophie? Ang assistant niya? Sa bar? Lasing? Nilapitan niya ito at napansin ang pamumugto ng mga mata nito, ang gusot na blouse at ang tila walang pakialam sa mundong tingin habang hawak ang shot glass. Aba, Sophie! Napatingin si Sophie. Napakislat siya at nagtago ng mukha. Sir, ikaw po ba yan? Yap, ako nga. Ano ginagawa mo rito? At bakit ka... Teka lang, umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak ah. Iniiyakan ko lang yung napakawalang kwentang lalaking niloko ko. Ang sarap niya batuhin ng cellphone ko. Lumingon si Henry sa paligid. Natatakot na mapansin silang dalawa. Nilapitan niyang bartender at nagbayad na rin ng bill ni Sophie. Wala si Max na mga sandaling yon. Wala rin siyang balak iwan doon sa Sophie sa ganong kalagayan. Sophie, tara na. Ako na yung maghahatid sa'yo. Wala kang kasama. Saan naman tayo pupunta? Sa bahay ko, penthouse. Diyan na sa taas. Di mo kayang umuwi na mag-isa at baka kung sino pang sumama sa'yo. Nagpipilit si Sophie na tumayo, pero halos matapilok siya. Agad siyang sinalo ni Henry. Amoy alak siya, pero hindi siya lango sa amoy kundi lango sa sakit. Di mo kailangang magpakamartir para sa lalaking yun. Habang nasa elevator sila, biglang nagsalita si Sophie. Malakas at wala ng prenong big. Sir, alam niyo ba? Ang sakit pala nun. Yung akala mo mahal ka tapos hindi pala. Yung binigay mo lahat, pati pangarap mo. Tapos siya, binigay lang sa iba yung puso niya. Napatingin si Henry. First time niya makita ang vulnerable side ni Sophie. Sa opisina, palagi itong matapak. Palaban, maayos manamit, at mahigpit sa oras. Pero ngayong gabi, basag na basag ito. Pagdating nila sa penthouse, agad niyang pinaupo si Sophie sa sofa. Kumuha siya ng malamig na tubig at basang tuwalya. Ito, uminom ka muna. Hindi makakatulong yung alak sa puso mo. Salamat, sir. Ang bait mo naman. Hindi ko akalaing may puso ka rin pala. Napangiti si Henry. Ouch naman. Akala mo wala akong puso? Akala ko lang naman. Kasi sa office, parang robot ka eh. Robot ha?
Napatawa si Henry habang pinupunasan ng pawis sa noo ni Sophie gamit ang malamig na towel. Tanggap ko yan, pero hindi ibig sabihin wala akong pakialam sa mga tauhan ko, lalo na sa'yo. Napahinto si Sophie sa pag-iyak. Napatingin siya kay Henry. Bakit parang ang bait mo ngayon? Sabi nga nila, ibang usapan na kapag wala na tayo sa opisina. Tahimik silang dalawa. Maya-maya, bigla na lamang nagkwento si Sophie habang nakahiga sa sofa. 5 years, sir. 5 years ko siyang minahal. Alam mo ba yun? Akala ko siya na eh. Lahat ng plano ko, kasama siya. Pero isang iglap lang. Nawala. Hindi na siya naghintay ng sagot. Pumikit siya at unti-unting bumagsak sa antok. Si Henry naman ay napaupo sa tabi niya. Pinagmamasdan ng babaeng sa araw-araw ay kasama niya sa trabaho. Palaging seryoso at organisado. Ngayoy lasing, sugatan at umiiyak. Nico, ang kapal na mukha mo. Kinaumagahan. Kumikislot ang mga pilik mata ni Sophie habang unti-unting bumubukas ang kanyang mga mata. Sa unang saglit, blanko ang lahat. Malambot ang kutsyon, malamig ang hangin, at tila masyadong elegante ang paligid para sa isang simpleng kwarto sa inuupahan niyang apartment. Napabalikwas siya ng bangon nang tuluyang maramdaman ng kakaiba. Hindi niya suot ang kanyang damit. Ano to? Naka-oversized shirt siya, kulay navy blue, at halatang hindi ito sa kanya. Mabilis siyang tumingin sa paligid. Mamahaling chandelier, malinis na marble floor, glass wall na may tanawing cityscape, isang high-end na penthouse. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Diyos ko, ano nangyari kagabi? Tinakpan niya agad ang sarili gamit ang kumot. Nagpapanik habang sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. Bar, si Max, inuman, umiiyak siya. At pagkatapos, si Henry. Good morning. Napapitlag siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Naroon si Henry. Naka-hoodie at shorts, hawak ang tray na may kape at tinapay. Sobrang casual niya. Parang wala lang nangyari. Samantalang si Sophie malapit ng atakihin sa nerbiyos. Wait lang, ano nangyari? Napahinto si Henry at pinatong ang tray sa maliit na mesa. Tumingin ito sa kanya na para bang nag-aalangan kung matatawa ba o magpapaliwanag ng maayos. Relax, Sophie. Walang nangyari kagabi, I swear. Nanatili siya nakatitig kay Henry, naghihintay ng dagdag na paliwanag. Lasing ka na kagabi. Nagpaiwan ka sa bar, wala si Max. At wala ka nang kasama. Ikaw pa nga yung sumigaw na ayaw mong umuwi mag-isa. So, I brought you here. You were crying, shouting. Nagbigay ka pa ng impromptu TED Talk tungkol sa heartbreak. Namula si Sophie. Ha? Tapos, nahilo ka sa hallway kaya binuwata kita papasok. Don't worry, hindi kita hinubaran. Tinulungan lang kita magpalit dahil may suka ka na sa suot mong blouse. May basang towel, promise. Tumigil siya saglit at saka tumingin ng diretsyo kay Sophie. Gusto mo bang ipatawag ko yung housekeeper para i-confirm? May CCTV pa kung gusto mo ng evidence. Natahimik si Sophie. Kita niya sa mata ni Henry ang sinseridad at ang bahagyang amusement. Sorry, nagpanik lang ako. Understandable. Sabay abot ng kape sa dalaga. Inumin mo yan, baka sumakit ang ulo mo mamaya. Tahimik niyang tinanggap ang mug. Mainit, mabango, nakakakalmang amoy. Thank you for taking care of me. Napangiti si Henry. Sana lahat ng employee ko marunong magsabi ng salamat. Sir, Henry, wala tayo sa office ngayon. Napayuko si Sophie. Hindi sanay na tawagin sa unang pangalan ang kanyang boss. Pero hindi niya rin may tataging sa kabila ng hiyat ka ba. May kung anong comfort ang presensya nito ngayon. Wala akong balak masumbatan ka, Sophie. I just want to make sure okay ka. You went through something big. Huwag mong piliting maging okay agad. Huminga siya ng malalim. Napatingin sa kanyang sarili. Naka-oversized shirt, magulo ang buhok, at namumugto pa rin ang mga mata.
Hindi niya akalain na makikita siya ni Henry sa ganitong ayos. Sorry, nakakahiya. Hindi ko alam na aabot ako sa ganito. Hindi nakakahiya ang magmahal. Mas nakakahiya kung hindi ka marunong umalis kapag niloko ka na. Natigilan si Sophie. Pero hindi ko alam kung kaya ko, Pe. Lahat kasi ng plano ko, kasama siya. Then maybe it's time to start planning again. Without him. Pumilis ang tibok ng puso ni Sophie sa sinabi ni Henry. Hindi niya akalaing may ganito pala itong side. Hindi lang boss, hindi lamang seryosong executive na laging may hawak na folder at nakakot. Marunong pala itong makinig at mag-alaga. Biglang tumunog ang cellphone ni Henry. Tumayo siya. I will give you a few minutes. Nandyan yung bathroom kung gusto mong magayos. May fresh towel sa loob. Nasa guest closet yung ibang malinis na damit ng pinsan kong babae. Feel free to borrow one. Hatid na rin kita pauwi pagkatapos. Pagkaalis nito, sakalang nakahinga si Sophie na maluwag. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Pero sa kabila ng hiya at kaba, may isa siyang napansin. Sa unang pagkakataon, matapos ang heartbreak, hindi siya nag-iisa. At sa hindi inaasahang paraan, sa gitna ng luha, alak at oversized shirt, nahanap niyang taong handang makinig. Matapos makaligo at magpalit ng malinis sa damit mula sa closet ng pinsan ni Henry, saglit na naupo si Sophie sa gilid ng kama. Hinanap niya ang cellphone na naiwan niya sa maliit na bag sa sahig. Pagbukas niya nito, 42 missed calls, 67 messages, lahat mula kay Max. Oh my gosh! Mabilis niyang binasa ang mga messages. Sophie, ano nangyari? Bumalik ako sa bar, wala ka na. Nasaan ka na ba? Ay, akala ko may masama na nangyari. Girl, please, chat ka lang kahit isang alive. Oh my God, don't tell me si boss ang sumundo sa'yo. Sophie, I swear, kapag kasama mo si Henry, baka mapasigaw ako sa kilig. Wait, baka naka-oversize shirt ka na ngayon ha? Teka lang, bakit parang ako yung kinikilig? Call me please, I need tea. Napakagatlabi si Sophie. Hindi niya alam kung matatawa o magpapanik. Pero mas naigang kilig ni Max na halos naririnig niya sa isipan niya ang sigaw nito. Agad siyang nag-type ng reply. Max, okay lang ako. Nasa safe place ako, don't panic. Oo, si Sir Henry yung nagatid sa akin kagabi. Wala naman nangyari. Please stop screaming sa chat. Mabilis ang naging reply ni Max. Ay, ikaw na talaga. Si boss pa talaga. Ilang babae lang yung sinusundo ng boss sa billionaire kapag lasing, tapos iuwi pa sa penthouse. Legit ba to? Papaksalan ka na niya, girl. Ayusin mo na yung kilay mo. Baka may pa-breakfast in bed yan. Hindi maiwasan ni Sophie na matawa. Kahit stressful ang lahat, sa gulo ng emosyon, iba pa rin ang pakiramdam ng may kaibigan na laging nasa tabi mo, kahit virtually lang sa chat. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Henry ay naghahanda na ng coat, tila aalis. You're smiling. Ah, si Max po, nagpapanik kilig mode. She's the one you were with last night, right? Don't worry, I sent her a message through your phone nung tulog ka pa. I figured she'd be worried. Thank you, sir. Henry. Anytime. At habang binabaybay nilang elevator palabas ng building, isang bagay ang hindi maitatanggi ni Sophie. Tila nagsisimula ng isang bagay na hindi niya inaasahang gugustuhin pa niya simulan muli. Bumungad kay Sophie ang malamig na simoy ng aircon sa lobby ng Villacorte Corporation. Nakasuot siya ng corporate attire na maayos kahit halatang puyat pa rin. Hindi na siya nakapagsalita nang hinatid siya ni Henry gamit ang kanyang kotse kanina. Iniwasan niyang mapansin pa sila ng ibang tao. Pero ngayon, pagpasok pa lang niya sa building, ramdam na niya ang kakaibang tingin ng ilang empleyado. Mga sulyap, yung tipong mabilis pero may kahulugang kasunod. Good morning, Ma'am Sophie. Bati ni Jenny ang receptionist, sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Good morning. Pagdating sa HR floor, agad siyang sinalubong ni Max. Hinila siya papasok sa storage room. Sophie! Bulong nito na may kilig. I'm so glad you're alive. But also, bakit kasi nandun ni boss?
At bakit sa penthouse pa talaga? Ani Max. Wag mo na nga palakihin. Wala naman nangyari eh. Tinulungan lang niya ako. Mabait siya, period. Period? Girl, hindi yan period. That's a whole new romance arc. Sigaw ni Max habang pinipigilan ng tili. Tumawa si Sophie kahit ayaw niya talagang pansinin ang kilig na unti-unting sumisiksik sa dibdib niya. Please Max, I just got out of a relationship. Hindi pa ako handa sa kahit anong arc. Kaya ka nga tinulungan ni boss kasi heartbroken ka. Alam niya na kailangan mo ng knight in shining coat. Ani Max. Ano? Natawa si Sophie. Knight in shining coat talaga? Oo, naka-coat siya parati, di ba? Ngise ni Max. Sabay silang natawa, pero agad ring natahimik nang may marinig silang ibang empleyado sa labas. Hoy, sabi ko sa'yo magkasama sila kagabi. Di ba tagal niya bago umuwi? Tapos si Ma'am Sophie absent. Sa elevator nakita ko sila magkasabay pumasok kanina. Umagang-umaga pa. Napalunok si Sophie. Hindi niya akalaing may makakahalata. Here we go. Mahinang bulong ni Max. Bakit ba kasi hinatid pa niya ako? Sa office ni Henry. Hindi rin ligtas si Henry sa mga bulong-bulungan. Pagkapasok pa lang niya sa executive floor, sinalubong niya siya ng kanyang assistant. Sir Henry, here are the reports from marketing. Also, just letting you know, may mga usapan po sa baba about you and Ma'am Sophie. Hindi siya kumibo agad. Tumango lang siya habang binabasa ang report. Di naman ako magpapaliwanag sa mga taong wala sa bar kagabi. Pagkatapos ay tumingin siya sa assistant. Kapag may tinanong, sabihin mo na lang. Nagpakatawa ang boss niyo. Ayaw niyang iwanan lasing yung empleyado niya sa bar. Napangangang assistant pero agad ding natawa. Yes sir, noted po. Nasa pantry si Sophie, tahimik na kumakain. Umaasang lilipas agad ang araw. Ate Sophie, tawag ng isang intern may ngiti sa labi. Totoo po bang hinatid ka ni Sir Henry kagabi? Nabilaukan si Sophie sa iniinom. Ha? Saan mo naman narinig yan? Wala lang po. May mga nagsabi kasi na nakita ko yung sabay sa elevator. Ang sweet po ni boss, no? Mabait talaga siya. Ngumiti si Sophie pero hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung matatawa ba o maiinis. Paglabas niya ng pantry, nandoon si Henry. Naglalakad pa uwi ng opisina mula meeting. Nagtagpong kanilang mga mata pero hindi sila nagsalita. Hindi rin siya ngumiti. Wala ring binanggit si Henry. Pero sa tingin nito, parang alam na nito ang lahat ng usapan. At tila, hindi siya aatras sa kahit anong chismis. Sa hapon, Ma'am Sophie, pinapatawag po kayo ni Sir Henry. Sabi ng assistant. Kabado si Sophie habang kumakatok. Sir, come in. Tahimik si Henry habang nakatingin sa monitor. Pero pagtingin niya kay Sophie, seryosong ekspresyon nito. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Nagulat si Sophie. Akala niya'y sermon ang aabutin niya. Yes sir, okay naman po. Di mo kailangang magpaliwanag sa kahit kanino. Alam ko may mga bulungan. Pero ayoko mabawasan yung respeto nila sa'yo dahil lang sa isang gabi ng kabutihan. Tumango si Sophie, ramdam ang sensiridad sa tinig dito. Pero sir, paano kung isipin nilang may tayo? Napatingin si Henry diretso sa mata niya. Kung dumating yung araw na totoo nga yun, ano masasabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Sophie, nabigla, nabingi sa sariling tibok ng puso. Hindi niya alam kung biro yon o babala. Simula ng araw na yon, nagbago ang kilos sa Sophie. Mas maagang dumarating, tahimik sa mga meeting, laging iwas makasalubong si Henry, lalo na sa elevator. Ayaw niyang mapag-usapan ulit. Ayaw niyang isipin ng iba na may something nga sa kanila. At higit sa lahat, ayaw niyang malinlang ng sariling damdamin. Dahil kung tatanungin siya ng totoo, oo, may nararamdaman siya. Pero ayaw niyang aminin. Hindi pa ngayon, hindi pa dapat, hindi pa siya handa. Paulit-ulit niyang naaalala ang tanong na iyon ni Henry noong huling araw na kinausap siya nito. Kung dumating yung araw na totoo nga yun, ano masasabi mo? Hindi siya sumagot. Hindi niya kinayang tumingin pabalik. Tumalikod siya at nagpaalam. Girl,
Ilang araw ka nang hindi nagpaparamdam sa boss natin. Bulong ni Max habang nagkakape si Sophie. Wala namang kailangang pag-usapan. Ayoko lang dagdagan pa yung chismis, no? Pero teka, seryoso ka ba dyan? Mukhang gusto ka niya eh. May ibang aura si boss itong mga araw na to. Tahimik pero parang naghihintay. Ani Max. Napabuntong hininga si Sophie. Max, hindi ako handang mahulog. I just got out of something painful. Hindi ko kayang pumasok ulit sa bago. Pero paano nga kung genuine siya? Baka nga siya na yung para sa'yo. Ani Max. Kung siya nga, bakit kailangan kong madaliin? Tumayo si Sophie hawak ang folder. Ayokong pumasok sa isang relasyon para lang may kapalit yung ex ko. Gusto ko, buo ako. Buo kami. Napangiti si Max. Solid. Pero girl, patagal mo ba talaga siyang iiwasan? Ani Max. Kinagabihan, hindi inaasahan ni Sophie na nandoon si Henry sa may parking area, nakasandal sa itim na sasakyan. Tila may hinihintay. Miss Santos. Nagkibit balikat sa Sophie. Sir, good evening po. Henry. Please, kahit dito lang sa labas. Can I have 2 minutes? Napilitan siyang huminto. Hindi ako nandito para pilitin ka. Alam kong gusto mong lumayo at nire-respeto ko yun. Pero gusto ko lang sabihin, hindi ako lalapit para lang palitan ng iniwan ng ex mo. Lalapit ako dahil gusto kitang makilala. Bilang ikaw, hindi bilang heartbroken assistant ko. Natahimik si Sophie. Natatakot ako, sir. Hindi pa ako buo. Hindi pa ako handa. At ang dami pang nakatingin. Chismis dito, chismis doon. Hindi kita pipilitin, pero hindi rin kita papayagang kalimutan na may taong willing maghintay sa'yo. Nagkatinginan sila. Paramdam ni Sophie, seryoso si Henry. At kahit ayaw pa niyang mahulog, parang unti-unti na siyang nadudulas sa dulo ng bangi na yon. Sa bahay ni Sophie, habang nakahiga siya, pinuksan niya ang phone at nakitang isang bagong message mula kay Henry. Don't worry, hindi ako gagalaw hanggat hindi mo sinasabing kaya mo na. Pero nandito lang ako. Hintay mo lang ang sarili mo. Good night, Sophie. Hindi niya alam kung anong tawag sa nararamdaman niya, pero alam niyang hindi ito basta-basta. Hindi pa man siya handa, pero alam niyang may isang tao na handang sumalo sa kanya kung sakaling mahulog siyang muli. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Sophie na bumalik sa normal. Pero kahit anong iwas at distansya, hindi niya mapigilang mapansin ang mga simpleng bagay tungkol kay Henry. At sa bawat bagong natutuklasan niya, isang bagay lang ang malinaw. Hindi pala siya ganong kahirap pakisamahan. Lunes sa meeting room. Good morning, sir. Bati ng team habang nagsisimulang weekly meeting. Nasa likuran lang si Sophie, tahimik na nakikinig. Pero napansin niyang hindi katulad ng dati. Relax si Henry ngayon. Wala yung usual na matigas na tono. Tumatawa ito sa mga biro ni Mark mula sa finance. Nakikipagkulitan sa design team at maging sa janitor na pumasok saglit para ayusin ang projector. Boss Henry, baka gusto mo na rin mag-apply sa comedy bar. Biro ni Mark. May discount ba sa entrance fee kung ako yung performer? Napangiti si Sophie. Hindi ko pa siya nakitang ganito sa loob ng opisina. Martes sa elevator. Papasok pa lang si Sophie nang bumukas ang elevator. Pagkapasok niya, napansin niyang naroon si Henry. Hawak ang paper bag, may kasamang 2 kape. Ay, sorry po, akala ko walang tao. Relax, hindi kita kakainin. Sabay abot nito ng isang cupcake, Sophie. Flat white, tama ba? Napatingin si Sophie nagulat. Paano nyo? Naalala ko lang, last month, nung may overtime tayo, tinanong kita kung anong gusto mong kape. Hindi ko akalaing natandaan ko pa yon. Hindi na siya nakatanggi. Tinanggap niya ang kape. Tahimik sila sa loob ng elevator. At kahit gusto niyang iwasan ang tingin nito, nahuli rin niya sariling ngumingiti. Miyerkules, sa kanilang lunch break. Hoy Sophie! Tawag ni Max habang sabay silang kumakain. May bago kang aura. Ano na naman tong sinasabi mo? Hindi, totoo. Parang may binabago sa'yo si Boss Henry ah. Pa-sneaky smile ka na. Miss ko na yung galit na galit ka sa mundo version mo. Ani Max.
Wala, Max. Narealize ko lang. Hindi pala siya katulad ng iniisip ko dati. Sa ganyan din daw nagsisimula yung mga love story. Sabay kindat nito. Max? Huwebes sa hallway. May daladalang folder si Sophie. Nagmamadali papunta sa boardroom. Nang mabangga siya ng isang staff, nahulog ang mga papel sa sahig. Sorry Ma'am Sophie. Okay na sana, pero nagulat siya nang may yumukot tumulong agad. Next time, dahan-dahan sa kanto. Delikado sa mga kaawa-awang HR staff. Nagtinginan ng ibang empleyado. Sir, ako na po dapat nakakahiya. Lahat tayo may kamay, di ba? Anong silbi kung hindi gagamitin? Sa isip ni Sophie, napakasimple niyang tao. At dahil doon, mas lalo siyang natakot. Biyernes sa pag-uwi, huling gabi ng linggo. Paalis na si Sophie nang abutan siya ni Henry sa labas ng office building. Hey, dinner? Nagkatinginan sila. Bilang pasasalamat sa lahat ng effort mo this week. Wala akong ibang iniisip, Sophie. Gusto ko lang malaman mo na hindi lahat ng lalaki aalis kapag ikaw na lang yung natitira. Hindi agad siya sumagot, pero hindi rin siya tumanggi. Sa restaurant, simple lang ang lugar. Isang maliit na resto sa tagong kalye. Malayo sa mga mamahaling fine dining na inaasahan mo sa isang katulad ni Henry. Nagulat si Sophie sa simplicity ng pinili nitong lugar. Dito kami kumakain ng lolo ko dati. Bago pa ako natutong mag-costing ng milyong proyekto, dito ako natutong magbilang ng piso at 5 piso para sa lugaw. Napatawa si Sophie. Hindi halata. Akala ko lumaki kayong, full-time na mayaman. Lahat tayo may pinanggalingan, Sophie, at hindi kailangang maging mahirap para marunong magmahal. Natigilan siya, at doon niya na-realize, hindi pala siya mahirap mahalin. Hindi rin pala mahirap mahalin si Henry, kung papayagan lang niyan sarili niya. Bakit pandami mong excuses? Tanong ni Max habang sabay silang naglalakad palabas ng opisina. Excuse saan? Excuses para hindi kilikin. Excuses para i-deny na lumalalim na yung closes yung dalawa ni Henry. Sabay kurot ni Max sa braso ng kaibigan. Aray naman Max, tigilan mo ko ha. Wala naman talaga hoy. Don't gaslight me, okay? Putol ni Max. Nakikita ko kung paano kang ngumiti kaninang sinabihan ka ni boss na, "You did great today, Sophie." Para kang binuhusan ng Starbucks na may kasamang kilig shot. Ani Max. Napapikit si Sophie at hinilot ang sentido. Hindi ko alam, Max. Totoo naman, mabait siya, nakakatawa, matalino, gentleman. Pero ayoko pang mahulog. At bakit ba? Tanong ni Max. Kasi natatakot ako. Paano kung nasanay lang ako nandiyan siya? Paano kung rebound lang talaga to? Paano kung mabait lang siya sa lahat? Girl, kahit ako sa HR, never pang inabutan ni boss ng kape. Pero ikaw, hindi lang kape. Feelings na nga oh. Ani Max sa kaibigan. Ang OA mo talaga. OA na kung OA. Pero ako yung first witness sa romantic slow burn development yung dalawa. At promise bestie, kung hindi pa yan obvious sa'yo, ako na mismo yung aamin. Kinikilig ako para sa'yo. Tili ni Max. Lumipas sa mga araw at tila mas lumalapit si Henry kay Sophie sa natural na paraan. Isang araw, habang abala sa paperwork si Sophie, dumaan si Henry sa harap ng desk niya at iniwan ng isang maliit na paper bag. Lunch, alam kong late ka na naman kakabasa ng reports. Nagulat si Sophie. Sir, nag-abala pa po kayo. Hindi to abala, may extra ako. At saka mas masarap yan kesa sa instant noodles. Pagkaalis ito, binuksan ni Sophie ang bag. Homemade pasta, may sticky note pa na nakasulat. Don't skip meals, masasira yung ganda mo. H. Napanganga si Sophie, napalunok at napangiti. Pero agad din niyang pinalitan ng straight face. No, hindi pa rin. Hindi to rom-com. Trabaho lang to. Professional concern lang niya yan. Kinagabihan, binabasa ni Sophie ang mga mensahe sa kanya ng kanyang kaibigan. Ano raw? May note pa? Sophie, I swear, this is not a drill. Kasal na agad ang iniisip ko sorry. Stop it. Friendly lang yun. Friendly ang masisirang ganda mo? I hate you pero I love this for you.
Napailing si Sophie at hinawakan ng dibdib. Totoo ba to? Bakit parang mas lalong lumalalim ang pakikitungo ni Henry? At bakit kahit pilit niya itong iwasan, parang lalo lamang siyang nahuhulog? Hindi ko alam kung saan nahantong to. Hindi ko alam kung totoo ba o pansamantala lang. Pero bakit parang ang sarap sa pakiramdam? Pero hindi pa ako handa eh. Hindi pa ngayon. Dapat hindi pa ako mahulog. Kahit na parang wala ng ibang direksyon ng puso ko. Kundi siya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na si Sophie. Wala pang karamihan. Kaya nakaupo siya sa pantry. Tahimik na umiinom ng kape habang sinusuri ang mga dokumentong kailangang isabit mamaya. Maya-maya, narinig niyang pagbukas ng pinto. Si Henry. Naka-white shirt lamang ito at dark jeans. Casual na bihirang-bihira niyang makita. Bitbit ang 2 paper bag na take-out at isang tray ng kape. Sophie. Napatingin si Sophie na gulat. Sir? Henry, good morning po. May extra akong breakfast. Sayang kung mapanis naman. And yes, may kape rin. Flat white of course. Nilapag dito ang pagkain sa harapan niya. Bago pa siya makatanggi, umupo na rin ito sa kabilang upuan, parang automatic. Sabay tayo. Kailangan ko rin ng tahimik na umaga. Hindi na siya tumutol. Ilang segundo lang ng katahimikan. Tapos sabay silang ngumiti habang nagbubukas ng pagkain. Wow! Egg sandwich at hash brown. Breakfast of champions. Nasa menu ng favorite kong taho stand yan dati. Nag-evolve na lang. Habang kumakain, napansin ni Sophie kung gaano kasimple ang lahat. Walang pressure, walang gulo. Wala ni isang tao sa paligid para magbulong-bulungan. Parang saglit silang lumayo sa mundo. Masarap pala to. Tulad mo. Napatigil siya. Ang alin? Yung ngiti mo, masarap sa umaga, parang kape. Natigilan si Sophie, hindi makatingin ng diretsyo. Bakit ba kasi nakasantama ng mga banat niya kahit hindi naman super cheesy? Gusto niya sumagot ng witty. Gusto niyang matawa, magbiro o kahit idedmang sinabi niya. Pero wala siyang nasabi kundi, salamat sa breakfast. Gumiti si Henry. Alam ko, hindi mo pa ako kayang mahalin. Pero kung pwede lang, sana hayaan mo akong iparamdam sa'yo araw-araw na may tao pa rin gustong mahalin ka. Kahit hindi mo pa siya kayang mahalin pabalik. At doon, habang tahimik silang kumakain sa pantry, nagsimulang mapaisip si Sophie. Hindi pa siya handa, pero siguro, kaya na niyang pumayag muna sa breakfast. Akala ko, one-time breakfast lang yan. Yon ang iniisip ni Sophie habang naglalakad papunta sa opisina kinabukasan. Pero pagpasok niya sa pantry ng 7:30, nandun na naman si Henry. Pareho ng suot na polo, hawak ang 2 take-out bag at ngumiti agad na makita siya. Good morning. Nagdala ako ng bacon sandwich ngayon. Sabi mo kasi, mas gusto mo yung salty kaysa sweet, right? Natigilan si Sophie. Naalala niya yon? Umupo si Henry sa dati nilang pwesto. Parang araw-araw na nila tong ginagawa. Martes, Miyerkules, Huwebes. Paulit-ulit. Lagi siyang may nakaabang na pagkain. Lagi siyang may kahati sa kape. Lagi silang nagkukwentuhan tungkol sa trabaho, sa paborito nilang pelikula, sa nakakatawang moment sa opisina, at minsan kahit sa personal na bagay. Alam mo ba ang gusto ko maging teacher dati? Ha? Ikaw? Yung boss ng malaking kumpanyang ito? Oo naman. Gusto ko lang turuan yung mga batang walang access sa magandang edukasyon. Pero sabi ng tatay ko, negosyo raw yung lahi namin. Napatingin si Sophie sa kanya at sandaling natulala. Bakit ka natigilan? Wala. Ngayon ko lang naririnig to. Akala ko kasi ikaw yung tipo ng taong laging nakaset ang plano. Laging alam ang gagawin. Hindi ako perpekto, Sophie. Marami rin akong hindi alam. Pero isa lang yung sigurado ako sa ngayon. Ano yon? Masarap ang breakfast kapag may kasalo. Maya-maya ay nag-usap sila ni Max sa text. Girl, aminin mo na. Aminin bang alin? Ilang breakfast pa bang kailangan mo para aminin sa sarili mong may soft spot ka na kay boss? Hay nako Max. Hay nako Sophie. Huwag ka mang KJ. You're literally living the slow burn boss, ex-employee fantasy.
Isa lang tanong ko, kinilig ka na ba kanina? Oo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang natatakot. Dahil unti-unti, nawawala ang Sir Henry at napapalitan ito ng Henry lang. Nagiging madali ang lahat sa tuwing kasama niya ito. Natural, komportable, para bang matagal na silang magkaibigan. Para bang safe siya sa presensya nito. Pero sa likod ng lahat ng yon, isang bagay ang pinipigilan pa rin niyang maramdaman. Pag-ibig. Sa huling araw ng linggo, Biyernes, pagpasok niya ng pantry, wala pa si Henry. Tumigil siya sa harap ng mesa. Wala ang take-out. Wala ang usual tray ng kape. Tahimik ang buong lugar. Napakunot ang noon niya. Bakit parang may kulang? Napaupo siya sa usual nilang pwesto. Akmang ilalabasan niya ang sariling baon nang bumukas bigla ang pinto. Sorry, late ako. Pawisan ito, may hawak na paper bag. Inabol ko yung paborito mong bakery. Ubus na raw yung cheese bread kanina pero pinahabol nila yung last batch para sa'yo. At doon, hindi niya mapigilan ang sariling mapangiti, mapatigil, at maramdaman na kahit pilitin niyang pigilan ang damdamin niya, tila araw-araw na itong lumalalim. Pagdating ni Sophie sa HR office, agad siyang hinarang ni Max na parang may hawak na megaphone sa bibig. Teka lang, bulong ni Max habang hinihila siya palayo. Gusto ko lang malaman, totoong nagpunta si boss sa bakery para sa'yo? Ani Max. Napayo ko sa Sophie, kinagat ang labi. Max, huwag ka nga. Huwag ako? Bakit ganun? Bakit ang sarap sa puso? Nagsimula nang umindak si Max sa hallway. Tila sumasayaw ng happy crash dance. Max, tumigil ka nga. Natawa na rin si Sophie, pero halatang namumula ang pisngi. Ano ba to? Every chapter ng buhay mo parang update sa web novel. Kung dati hindi ka makatingin sa kanya ng diretsyo. Ngayon, nagkakape na kayong dalawa habang nagkukwentuhan tungkol sa buhay ni boss ng bata pa siya. Ani Max. Napapikit si Sophie. Huwag mo nga ipagsigawan, wala namang label. Wala pa. Correction ni Max, sabay taas ng kilay. Pero girl, kung ganyan to araw-araw, magpahanap ka na ng kulay para sa engagement dress mo. Tili ni Max. Max? Chill, hindi pa ngayon. Sabay ngisi ni Max. Pero kung ako sa'yo, hintayin mo masanay ang puso mo. Kasi kung hindi mo napapansin pa, nasasanay na siya sa isa lang na Henry. Ani Max. Pagkaalisin na Sophie at Henry sa pantry, akala nila ay normal lang ang lahat. Pero hindi nila alam. May mga mata, may mga tenga, nakamasid, nakikinig. Samantala sa hallway, Good morning po Sir Henry, Ma'am Sophie. Bati ng dalawang empleyado, sabay na sulyapan, sabay na tinginan. Sabay awkward smile ni Sophie, nagkatinginan sila ni Henry. Tingin mo, may napapansin na sila? May issue na siguro, pero wala naman tayong ginagawa, di ba? Wala nga ba? Pagbalik ni Sophie sa desk niya, nakita na agad ni Max sa masiglang mukha ng mga kaopisina. Good morning, Miss Breakfast Queen! Tukso ni Ana mula sa marketing. Pandesal pa rin ba today? Hirit pa ni Jenny sa baking dad. Guys, wala, nagkataon lang. Nagkataon? Sabay sigaw ni Max. Aba, kung yan yung definition ng magkataon, gusto ko rin na nagkataon sa boss. Tili ni Max. At si Sophie, kahit pilit na pinapakalman sarili, ramdam niyang totoo ang chismis. Kasi unti-unti, kahit hindi pa nila inaamin, may something nga. Dinner? Napatingin si Sophie. Ngayong gabi? Wala akong kasama at alam kong hindi ka pa kumakain. Akmang tatanggi na sana siya, pero napansin niyang sanseridad sa mga mata ng lalaki. Hindi pilit, hindi presko. At honestly, pagod na rin siya sa instant noodles gabi-gabi. Okay, pero sagot ko sa dessert. Gumiti si Henry at napangiti na rin siya. Sa rooftop restaurant. Nice place. Hidden gem to. Dati, dito ako nagpapahinga after stressful board meetings. Tinignan siya ni Sophie. So, ako ba yung stress ngayon? Kaya mo ko dinala dito? Hindi, ikaw ang pahinga. Natigilan si Sophie. Napanganga, napakagatlapi.
at tumingin sa mesa para itago ang pamumula. Habang kumakain, Tell me something I don't know. Yung tipong walang may alam sa office. takot ako sa clown. Like birthday party clown? Like even sa Jollibee mascot minsan, nanginginig ako. Noted. No clown team surprises for your birthday. And you? Something you've never told anyone? No one knows this, pero kapag bad trip ako, naglilinis ako ng bathroom. Seriously? Totoo. Nakaka-relax sa akin yung scrubbing ng tiles. Parang nare-reset yung utak ko. Sabay silang natawa. Tahimik silang naglakad pabalik sa kotse. Walang chismis, walang nagmamasid. Para bang saglit silang lumayo sa mundo. Sophie, Yes? thanks for joining me. Hindi ko alam kung saan hahantong to. Pero gusto ko lang malaman mo na I enjoy every moment I get to spend with you. Kahit simpleng dinner lang. Me too. Pero please, wag mo akong madaliin. I won't. Tumango si Henry. Pero wag mo rin pigilan ang sarili mong sumaya, Sophie. At sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot. Dahil alam niyang totoo. At sa sarili niya, masaya siya. Pagpasok ni Sophie sa HR office, wala pang 5 hakbang ay, "Stop right there!" Sigaw ni Max habang lumapit. Hawak ang tumbler niya na parang megaphone. "Miss Santos, may gusto kaming malaman." Napahinto si Sophie. "Hala, bakit?" "Gabi, rooftop, candlelight, pasta, dessert, Henry, you." Ani Max. What? Wait. Paano mo nalaman? Don't test me. May isa tayong kasamaan sa accounting na nakita kayong bumaba from the rooftop resto kagabi. 9:57 p.m. Confirmed. May resibo pa kung gusto mo. Ani pa ni Max. Grabe ka, Max. CIA na ba yung role mo ngayon? Hindi ako nag-CIA, girl. Chismis is an art form. Ani Max. Naglakad pa paikot si Max kay Sophie. So, kumusta yung dinner date na hindi date pero parang date? Ani Max. Kumain ba kayo ng feelings? Tanong pa nito. Hinawakan ba niya yung kamay mo habang sinasabing, "Ang sarap mong kausap"? Dagdag ni Max sa kaibigan. Max, grabe ka. Hindi yun date. Aba, di ano yun? Team meeting sa ilalim ng mga bituin? Ani Max. Hindi mo man aminin, Sophie. Kita sa aura mo. Yung mata mo hindi makatingin ng diretsyo, yung ngiting pilit mong tinatago. Alam mo kung anong tawag dyan? Ani Max. Ano? Pusong pa-fall, pero nahulog na. Ani Max. Max, please. Sophie, congrats! Ngisi ni Max. Sa pantry, 10:00 ng umaga. Kumuha lang si Sophie ng kape pero parang biglang tumahimik ang buong pantry pagpasok niya. Nasa loob sina Shara, Elaine at Trina. 3 empleyadong kilala sa pagiging mahilig sa chika pero mas mahilig magdagdag ng kulay. Tahimik silang nag-usap sa gilid pero sapat para marinig ng kahit sinong may matinong pandinig. Kape ulit? Akala ko may VIP coffee na siya daily eh. Ani Shara. Grabe no, dati invisible lang si Sophie. Tapos ngayon, breakfast date queen? Sad ni Elaine. Swerte naman ang iba. Isang iyak lang, biglang jackpot. Sambit ni Trina. Sa hallway. Hi Sophie. Bati ni Trina na may ngiting hindi umaabot sa mata. Bagong blouse mo? Halata? Mukhang mahal. Ani Trina. Siguro, si basta yung stylist mo no? Sabay tawa ni Elaine. Hindi pinansin ni Sophie yon. Pero sa loob niya, ramdam niya. May mga mata. May mga salita. Sa HR desk, "Hoy!" Bulong ni Max kay Sophie. Sabay abot ang face powder. O ayan, retouch ka lang ng konti para mas mahirapan silang huminga sa inggit. Ani Max. Napatawa si Sophie. Ikaw talaga. Let them whisper, girl. Because you're the plot twist. Ngiti ni Max. 12:00 na ng tanghali, kaya lunch break na rin. Paglabas si Sophie at Henry mula sa elevator, sabay silang nagtatawanan. Grabe yun, Henry. Tumatawa si Sophie habang hawak ang tiyan. Hindi ko kinaya yung kwento mo sa foreign client na akala mo assistant niya yung CEO.
Totoo. Akala ko nga magagalit siya pero natawa rin. Sabi ko, sorry po, boss mo pala kayo. Sa gilid ng hallway, tahimik pero halatang nanggagalaiti sa selos ang tatlong babae. Ano yan? Comedy bar? Akala mo close? Ani Shara. Puro tawa, puro landi. Bakit hindi na lang sila mag-date sa labas? Wag na dito. Sambit ni Elaine. Feeling era eh. Dati nga yan tahimik lang sa admin. Sabi ni Trina. Napailing si Shara. Ewan ko ba, may charm daw. Kung charm yun, edi sana lahat ang nakakaiyak sa bar. Kinukuha na ni boss. Ani Shara. Sabay-sabay silang umirap. Lumapit si Max kay Sophie pagbalik nito sa desk. Hoy, sabay abot ang tissue. May tumulo yata sa gilid ng labi mo. Hala, sana? Wala, pero may tumulo sa kabila ng kilig. Ani Max. Max? Nababalo na yung buong opisina pero ikaw, chill na chill pa rin. I love it. Laban mo yan, girl. Sambit ni Max. Gusto niya sabihing wala lang yon, na normal lang ang tawanan nila ni Henry. Pero sa bawat sulyap, bawat tawa, bawat tingin ng boss niyang parang laging may laman, hindi lamang siya kinikilig. Nagsisimula na siyang matakot. Dahil baka sa daming tumitingin at humusga, masaktan siyang muli. Tahimik si Sophie sa desk niya. May hawak siyang reports, pero wala sa datos ang isip niya. Nasa mga titig, nasa mga bulungan, nasa kilos ng paligid. Parang lahat ng tingin may kahulugan. Huy, Ma'am Sophie. Bating Trina habang dumadaan. Gising ka pa ba kagabi? Nalita kasi Sir Henry ah. Maga pa ako natulog. Pero sa loob niya, may kirot, may kaba. Sa pantry, lumapit si Henry may hawak na take-out bags. Hey, I remembered you like this rice bowl, so I had it delivered. Haramdam niya mga matang nakatingin. May dalawang staff sa dulo ng pantry. Tahimik pero halatang nonood. Thanks. Hindi na siya nagbiro. Hindi na siya tumawa tulad ng dati. Napansin ito ni Henry. Okay ka lang? Yeah, I'm just tired. Girl, I know that face. Bulong ni Max. Ano? Yung ngiting pilit. Yung okay ako. Look na ginagawa mo kapag nasasaktan pero ayaw mong aminin. Ani Max. Max, ang dami nang napapansin. Lahat may sinasabi. Lahat may mata. Hindi ko alam kung kaya ko pa. You don't have to explain anything. Pero Sophie, just because people are watching doesn't mean you have to stop feeling. Ani Max. But what if I'm just another girl for him? Then you ask him, not the people, sabi ni Max. Papasok na siya sa elevator nang may dalawang empleyado na nasa loob. Napahinto sila na makita siya. Tahimik, tapos bumulong. Ayan na si Miss Favorite. Puro smile lang, pero baka siya na yung next big boss. Dumiretso si Sophie sa gilid ng elevator, nakatingin sa screen sa itaas. Walang imig, pero sa loob niya, parang may sumisikap. Dumating si Henry sa gilid niya habang naghihintay siya ng taxi. Hatid na kita. Gabi na rin. Nilingon ni Sophie ang lalaki. Henry, Yes? do you treat all your employees like this? Nagulat siya. What do you mean? You remember my coffee order? You buy me lunch? You talk to me like I'm special, but I'm not sure if I really am or if you're just being kind. Natahimik si Henry. No, I don't do this for anyone else. Just you. Hindi alam ni Sophie kung matutuwa siya o matatakot. Dahil kung totoo yon, baka masaktan siya, baka masaktan si Henry, o baka masaktan sila pareho. Sa isang maliit na cafe malapit sa apartment niya, nakaupo si Sophie. Malamig ang kamay, mabilis ang tibok ng puso. Nasa harap niya si Nico, ang ex, ang lalaking minahal niya ng sobra, ang lalaking nanloko sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Bunga ni Nico. Pero gusto ko lang malaman mo, nagsisisi ako. Lahat ng yon, kalokohan. Tanga ako. Seryoso ako sa'yo, Sophie. Mahal pa rin kita. Naalala mo ba kung gaano mo ako winasak? Gaano ko tinanong ang sarili ko gabi-gabi kung kulang ba ako? Alam ko at pinagsisisihan ko.
Pakiusap naman, bigyan mo pa ako ng chance. Ani Nico. Natahimik si Sophie. Sa utak niya, sumisigaw ang alaala ng gabi nang malaman niyang may iba ito. Nang mga gabing umiiyak siya mag-isa. Nang mga umagang pilit niyang bumabangon para magtrabaho, para mabuhay. At ngayon, nandito siya. Tahimik ang paligid. Hawak niyang phone niya, nakatitig sa message. I hope you're okay. Nandito lang ako if you need anything. No pressure. Hindi siya nag-reply, pero nag-init ang mata niya. Kasi hindi gaya ni Nico, hindi humihingi ng kahit ano si Henry. Hindi siya pinipilit pero nandyan palagi. Tumulo ang luha ni Sophie, hindi dahil kay Nico, kundi dahil ngayon lang niya na-realize. Mas pinili niyang pakinggan ang taong umalis kaysa pansinin ng taong hindi umalis kailanman. Wait, bumalik si Nico? Sigaw ni Max hawak ang buhok niya. Umiiyak pa, humihingi ng chance. Hawak-hawak niya ang mag ng tsaa. Ano sagot mo? Tanong ni Max. Wala pa. What do you mean wala pa? Sophie, seryoso ka ba? After everything? Girl, that man crushed you. Gusto mo bumalik sa taong sumira sa'yo at isang tabi yung lalaki hindi ka iniwan kahit isang segundo? Ani Max. I'm confused, Max. Hindi ka confused. Nasasaktan ka lang ulit, and that's okay. Pero girl, huwag mo ipagpalit yung tiyak sa pamilyar. Saad ni Max. Hindi inaasahan ni Sophie na mahuhuli siya ni Henry. Nasa labas siya ng building. Nakaupo sa bench sa tabi ng main exit. Kasama si Nico. Nag-uusap. Tahimik. Pero malapit. At nakatungo si Sophie. Dumaan si Henry. At sandali lang silang nagtagpo ng tingin ni Sophie. Walang salita, walang ngiti. Isang tikom na damdamin lang ang iniwan niya habang naglakad papalayo. At si Sophie, napakapit sa upuan. Parang may sumabog sa dibdib niya. Hindi siya mapakali. Ilang beses siyang tumingin sa phone niya, umaasang may text mula kay Henry. Wala. Ano bang ginagawa ko? Bakit ko ba siya pinapahirapan? Habang si Nico'y pilit pa rin nagpaparamdam, umaasa. Araw ng Martes sa HR office. Girl, bulong ni Max. Hindi pumasok si Sir Henry today. First time in like ever. Natigilan si Sophie. Bakit daw? Hindi raw okay yung pakiramdam, sabi ng assistant. Pero alam mo hindi yun yung totoong dahilan. Martes ng gabi, tumunog ang phone ni Sophie. May nag-text. Sophie, pasensya na kung bigla ako nawala. I just needed some space. I thought, kaya kong maging steady sa tabi mo kahit gulong-gulo ka pa rin. Pero minsan, kahit gaano pa kita gustong hintayin, mas masakit na yung makita kang bumabalik sa taong sinira ka. I hope you find the peace you're looking for. And if it leads you back to me, I hope hindi pa huli yung lahat by then. H. Nang gabing yon, umiyak si Sophie. Hindi siya umiyak dahil kay Nico. Hindi dahil sa inggiterang office girls. Hindi dahil sa chismis. Umiiyak siya dahil sa taong hindi kailanman nanakit sa kanya. Umiiyak siya dahil sa lalaking pinilit manatili. Pero siya, hindi pinili agad. Miyerkules sa rooftop garden. Bumalik sa alaala ni Sophie ang nangyari nung isang gabi. Bakit hindi ka umaalis? Tanong niya kay Henry nung isang gabi. Dahil kahit hindi mo ako pinipili ngayon, naniniwala pa rin ako sa bukas. Sa isip ni Sophie ngayon, pero paano kung wala na yung bukas na yon? Linggo ng hapon. Tahimik ang biyahe ni Sophie patungong mansyon ni Henry. Wala siyang kasama. Wala siyang planong sabihin. Ang alam lang niya, kailangan niya siyang makita. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang marinig si Henry kahit pa masakit ang sagot. Habang nakasakay sa taxi, daman niyang bigat sa dibdib. Lahat ng alaala bumabalik. Ang tawanan nila, ang mga almusal nilang dalawa lang ang may alam. Ang mga tingin ni Henry na tila laging umaasang mapansin. Pero ngayon, baka huli ng lahat. Pagdating sa mansyon, magara, malamig at tahimik. Wala ang presensya ni Henry. Kahit anino nito, parang hindi naroon.
Pinagbuksan siya ng kasambahay. Nandyan po ba si Henry? Napakunot noong kasambahay. Ma'am Sophie, ilang araw na rin pong wala si Sir Henry dito. Ani ng kasambahay. Napahawak si Sophie sa dibdib niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagpahinga po siya sa rest house sila sa probinsya. Wala po siyang sinabing babalik agad. Gusto raw niyang mapag-isa muna. Ani ng kasambahay. Natahimik siya sa kanyang narinig. Tumango si Sophie. Pwede ko bubang malaman kung nasan yun? Nag-aalangan ng kasambahay pero nakita niyang titig ni Sophie. Puno ng pangungulila at pagmamahal. May address po ako rito, ma'am. Kukunin ko lang. Saan ang kasambahay? Ilang oras ang lumipas, sumakay siya ng bus. Hindi na nagdalawang isip. Habang umuulan sa labas ang bintana, hindi niya mapigilan lumuha. Tahimik lang ang mga higpit. Pero ramdam sa bawat paghinga niya ang bigat ang nararamdaman. Hindi ko siya pwedeng hayaang mawala. Hindi ko kayang magsisi habang buhay. Gabi na makarating siya sa rest house. Madilim, malakas ang ulan. Walang kasamang payo. Tumakbo si Sophie sa buhangin na daan. Basa ng mga balikat. Ang buhok, ang paa. Pero hindi siya tumigil. Lahat ito'y para sa isang lalaking hindi siya iniwan kahit kailan. Hanggang siya mismo ang bumitaw. Hanggang sa makita niya ito, si Henry. Nakatayo sa porch. May hawak na tasa ng kape, nakatitig sa ulan. Parang napako sa kinatatayuan si Sophie. Hindi siya makalapit agad. Hindi siya makahinga. Henry. Mahina nanginginig. Pero sapat para mapalingon ito. Sophie. Henry. Halos sumigaw siya habang patuloy ang buhos ng ulan. Basang-basa si Sophie habang nakatayo sa harap ng rest house. Ang ulan ay tila sinasadyang sabayan ang bigat ng kanyang damdamin. Nasa porch si Henry. Hawak pa rin ang kanyang tasa ng kape. Napatayo ito na makita si Sophie. Hindi makapaniwala sa presensya nito. Sophie. Pumakbang si Sophie. Nanginginig pa ito. Nangingilid ang luha. Ngunit hindi mo na malaman kung alin ang ulan, alin ang iyak. Henry, patawad. Patawad kung pinagdudahan kita. Patawad kung hindi kita pinili noon. Patawad kung hinayaan ko masaktan ka habang ako'y nilalamon ng pagkalito. Nanatiling tahimik si Henry. Titig lang ang sagot niya. Wala siyang payong. Basa na rin ang suot niya pero hindi siya gumagalaw. Hindi ko alam kung handa kang makinig. Hindi ko alam kung may puwang pa ako sa buhay mo. Pero gusto kong sabihin ito. Kahit masaktan ako sa sagot mo. Huminga siya ng malalim. Tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Henry. Hindi ako nasaktan dahil bumalik si Nico. Nasaktan ako dahil umalis ka. Naramdaman ko kung gaano kahalagang presensya mo sa buhay ko. Nung bigla ka nang nawala. Tumulong ang luha niya. Mas mapait kaysa sa ulan. Akala ko awa lang nararamdaman ko sa iyo. Akala ko magulo lang ang lahat. Pero nang hindi na kita makita, doon ko na-realize. Humakbang siya palapit. Halos ilang pulgada na lang ang layo nila. Henry, hindi ko na kailangan ng lalaking iniwan ako. Huminto siya saglit. Tumingalat may paninindigan sa bawat salita. Kasi nahanap ko na yung lalaking hindi ako kailanman pinabayaan. At ang lalaking yun ay ikaw. Katahimikan. Tanging ulan at tibok ng puso lang ang maririnig. Si Henry hindi pa rin gumagalaw. Pero unti-unti, lumambot ang mata niya. Lumapit siya kay Sophie. Hinawakan ng pisngi nitong basa sa ulan. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Ang tagal kong hinintay marinig yan. Sinara niya ang espasyo sa pagitan nila at hinalikan si Sophie. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng damdaming pinigilan ng takot, ng pride at ng hindi tiyak. Isang halik na nagpapatunay. Ito na yon. Niyakap siya ni Henry pagkatapos. Mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan. Akala ko huli na. Akala ko rin. Pero salamat. Dahil kahit ako mismo lumayo, hindi mo pa rin sinarado ang pintuan mo para sa akin. Sa ilalim ng ulan,
Nagtagpo ang dalawang pusong dati takot magmahal. Ngayoy handa ng sumugal. Kahit pa hindi perpektong nakaraan. Hindi nila pinili ang madaling daan. Pinili nilang isa't isa. Kinabukasan, nakahawak si Sophie sa tasa niya, nakasandal sa balikat ni Henry. Babalik na tayo, no? Babalik. Pero hindi na tayo pareho ng dati. Ngayon, mas totoo, mas sigurado. Kinagabihan, tumila ng ulan. Basang-basa pa rin ang mga sapatos si Sophie, pero mas magana ang hakbang niya habang papasok sa loob ng rest house kasama si Henry. Tahimik lamang sila, hindi dahil sa ilangan, kundi dahil sa katahimikan ng puso. Sa maliit na kusina, nagsimula si Henry mag-init ng tubig. Kape o tsa? Tsaa, yung walang guilt. Same tayo. Tahimik silang dalawa habang pinapanood ang tubig sa takure na unti-unting kumukulo. Walang kailangan sabihin dahil sapat ng presensya ng isa't isa. Habang umuusok ang tasa nila, naupo sila sa veranda. Tahimik ang paligid. May mahinang ihip ng hangin. Mabango ang simoy. Amoy lupa, amoy bagong ulan. Hindi ko inakala na darating yung araw na ganito katahimik ang puso ko. Patawad kung ako pa'y naging dahilan ng ilang sakit. No, ikaw yung dahilan kung bakit ako gumaling. Alam mo ba, tuwing nakikita kitang umiiyak o nahihirapan, gusto kong hawakan ang kamay mo. Pero natakot akong hindi mo kahayaang manatili. Dapat, noon ko pa hinawakan ng kamay mong matagal lang nakaabot sa akin. Hindi na nila kailangan ng musika. Ang bawat lagok sa tasa, ang bawat buntong hininga, ang bawat sulyap. Iyon ang awitin nila sa gabing yun. Alam mo bang, may isang kwarto dito na hindi ko pa nabubuksan sa kahit sinong babae. Bakit naman? Kasi, hinintay ko yung tamang tao. Tumayo siya. Iniabot ang kamay niya kay Sophie. Gusto mong makita? Hindi nagsalita si Sophie. Ngumiti lang. At hinawakan ng kamay na minsan na niyang binitiwan. Sa loob ng kwarto, may lumang piano, isang shelf na mga lumang libro, at sa sulok, isang maliit na sofa. Dito sila naupo, magkayakap, tahimik. Henry, pwedeng dito muna ako? Hanggat gusto mo, hanggat kailangan mo, hanggat sa piliin mo na ring manatili. Kinabukasan, sa liwanag ng umaga. Nagising si Sophie sa tahimik na paligid. Hindi siya nag-iisa. Nakahawak pa rin si Henry sa kamay niya. At sa wakas, alam niya sa puso niya, hindi na siya kailanman mag-isa. Umaga na, tahimik ang paligid. Ang mga ibon ay marahang umaawit sa mga sanga. Si Sophie nakaupo sa terrace, suot ang oversized na hoodie ni Henry. May hawak na tasa ng mainit at tsaa. Lumabas si Henry mula sa kusina. Bitbit ang maliit na tray ng pandesal at scrambled eggs. Good morning, sleepyhead. Gumiti si Sophie, namumula ang pisngi. Hindi ako sanay gumising ng ganito. Kaligaya. Sanayin mo na sarili mo, kasi simula ngayon, ganyan na yan. Tahimik silang kumain. Paminsan-minsan, napapatitig si Sophie kay Henry. Tila ngayon lang niya mas na-appreciate ang bawat ngiti nito. Ang kakalmahan niya. Ang presensya nitong hindi kailanman naging pabigat. Henry, pwede bang may hiling ako? Tumigil sa pagkain si Henry. Anything. Lumapit si Sophie, hinawakan ng kamay nito sa mesa. Kanina ko pa gustong humalik, pero pinipigilan ko sarili ko kasi baka hindi mo na ako gusto. Hindi natapos ang pangungusap niya dahil si Henry ay tumayo. Lumuhod sa tabi ng upuan niya at marahang hinawakan ng kanyang pisngi. Sophie, simula pa nun, gusto na kitang halikan. Pero mas gusto kong siguruhing ramdam mo muna na mahal kita. At sa puntong yun, marahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Hindi nagmamadali, hindi mapangahas. Hinintay niya si Sophie ang magdesisyon. At sa isang igla, si Sophie na mismo ang sumara ng pagitan. Ang halik nila ay dahan-dahan. Hindi sabik, kundi puno ng pag-unawa, puno ng pagmamahal, puno ng paniniwalang kahit huli silang nagtagpo, hindi sila huli sa isa't isa. Nang maghiwalay ang labi nila,
Magkadikit pa rin ang noo nila. Puno ng luha ang mata ni Sophie, ngunit nakangiti. Bakit parang ngayon pa lang ako huminga ng malalim? Kasi ngayon pa lang, hinayaan mong mahalin ka talaga. Sa umagang yon, bago sila bumalik sa syudad, hindi lang halik ang kanilang pinagsaluhan, kundi ang pangako sa mundong puno ng tanong at pag-alinlangan. Silang magiging sagot sa isa't isa. Mainit ang araw pero preskong hangin habang tinatahak ni na Henry at Sophie ang malawak at luntiang kalsada pabalik ng Maynila. Si Sophie naka-shades, nakasandal sa bintana, tahimik na pinagmamasdan ng mga palayan sa labas. Gusto mong ikaw yung mag-drive? Henry, kahit tricycle ayokong pautangan ng driving school dati. Then, okay na ako sa side mo. Kapag naging tayo talaga, okay lang ba na ako yung DJ? Depende. Depende saan. Depende kung taste mo yung playlist na hindi nagpapaiya ka. Tumawa si Sophie. Walang pangako. Habang tumatakbong sasakyan, inabot ni Henry ang kamay ni Sophie sa pagitan nila. Hindi siya nagsalita. Ganon din si Sophie. Pero ang hawak nilang yon, mahigpit, tahimik, komportable, ay masigit pa sa kahit anong salitang pwedeng sabihin. Ang weird mo. Dati boss lang kita. Tapos ngayon, ano na ako ngayon? Hindi agad sumagot si Sophie. Pinisil lang niyang kamay ni Henry. Ngayon, ikaw na yung gusto kong sabayan kahit saan mapadpad ang buhay ko. Tumigil sila sandali sa isang overlooking spot. May coffee truck. Simple lang. Bumili si Henry ng 2 cup ng kape. Isa sa kanya, isa kay Sophie. Umupo sila sa hood ng kotse. Tinatanaw ang tanawin. Wala silang umbrella, wala silang entourage. Alam mo, gusto ko munang i-enjoy itong ganito. Tayong 2 lang. Walang chismis, walang office, walang ex. Maghanda ka na. Pagbalik natin, alam mo kung ano yung naghihintay. Isang bagay lang sigurado. Ano naman? Hindi na kita iiwan. Habang bumalik na sila sa daan, nagpatugtog si Sophie ng kanta mula sa phone niya. Yung chill acoustic version ng Can't Help Falling in Love. Sabay silang natawa. Corny! Perfect! At habang lumalapit sila sa Maynila, sa mas magulo at mas maingay na realidad, dala pa rin nila ang katahimikang iyon mula sa probinsya. Dala pa rin nila ang yakap ng ulan, ang matamis na halik, at ang pangakong sa oras na ito, handa na silang ipaglaban ang isa't isa. Lunes ng umaga, sa sobrang tahimik ng lobby, maririnig mo ang tunog ng heels ni Sophie habang papasok siya sa building. Pero ang mas nakakagulat ay yung pagpasok niya kasabay ni Henry, magkatabi, nakangiti, at magkahawak kamay. Oh my God! Tili ni Max. Napabitaw sa hawak na folder si Max. Hindi siya makakilos. Tumili na parang high school girl na nakakita ng K-pop idol. Is this happening? Totoo ba ito nakikita ko? Si Sir Henry at si Sophie? Magkasama? Magkahawak? My loud! Ani Max. Hoy bestie, anong meron? Legit ba to? Sila na ba talaga? Ani ng receptionist. Confirm ko yan mamaya. Pero girl, ang hawakan ng kamay ay hindi na platonic, okay? Ani Max. Ilang minuto matapos pumasok sa Sophie sa department. Hoy, si Ma'am Sophie dumating kanina. Kasama si Boss Henry. Ani ng staff. What? Eh di ba baliw na baliw yun sa ex niya? Biglang upgrade? Sabi pa ng isa. Eh kasi naman, si Henry na yon, CEO, gwapo, may penthouse, may kotse, tapos sweet pa. Sabi pa ng isa. Si Sophie huminga ng malalim. Nakaramdam siya ng kaunting kaba habang papasok. Pero may kamay siyang hawak. At iyon ang lakas niya ngayon. Good morning. Biglang kumislap ang mata ni Max. Lumapit ito kay Sophie. Hawak ang balikat niya at pabulong pero excited. Bakit parang ikaw yung bida sa telenovela ngayon? Ani Max. Kasi ako naman talaga yung bida bestie. Ay, shucks, confirmed. Kinikilig ako, te. Tili ni Max. Samantala, sa loob ng elevator. Handa ka na ba sa spotlight? Hindi. Well, too late. You shine anyway. Pagbukas ng elevator sa top floor, tumambad sa lahat ng executive staff si Sophie.
Hindi na siyang babaeng luhan sa bar. Hindi na siyang Sophie na niloko ng ex. Siya nang babaeng pinili at pinipili pa rin araw-araw. Lunes, sa hallway, biglang napahinto si Mary nang makita si Henry mismo. Hinawakan ng baywang ni Sophie habang kinakausap ito. "Oh my God, is that what I think it is?" Bulong ni Mary. "No, no way. Baka close lang or boss lang siya sa side." Ani Ella. Sa cafeteria, nakita ng lahat si Henry. Nag-aabang sa labas ng opisina ni Sophie. "Ready?" Nagulat ang iba na makitang sabay silang nag-lunch sa executive lounge. Reserve lang sana sa high-rank officers. "Bestie, never ko pa nakita si Sir Henry lumabas ng ganito. Ever!" Sambit ng isang empleyado. "May magic si Sophie or baka true love talaga. Kasi tignan mo yung tingin niya sa kanya." Sabi pa ng isa. "Grabe pang MMK to." Tili ng isa pang empleyado. Sa kabilang banda sa isang sulok ng opisina, ang Inggitera Squad, si Shara, Elena, Trina, ay abalang-abala sa pag-uusap. "I mean, let's be honest. Sophie's rise to glory, not pure hard work." Ani Shara. "You said it, girl. Let's see how far sleeping with the boss gets her." Sa Ate Trina. Pero hindi nila alam. Nasa likod nila si Max. At nasa likod ni Max si Henry mismo. Tahimik, mapanganib ang aura. Far enough to get you all fired. Biglang nag-freeze ang tatlo, parang binuhusan ng yelo. Don't worry, HR will explain the process. You're all free to pursue your freedom of speech somewhere else. Sir? Ani Elaine. And for the record, ang taong nilalait niyo, she worked hard, played fair, and kept quiet despite everything. Pero ako yung hindi papayag na apihin siya. Mic drop. Nakangising sad ni Max. Makalipas ang ilang oras, mabilis na kumalat ang balita sa buong kumpanya. Tanggal ang mga marites. Pinagtanggol ni boss si Sophie, grabe. True love is real. Grabe sila, hindi lang kilig, may respeto talaga. Wala nang bubulong sa likod mo. Hindi ko na sila iniisip, Henry. Kasi kapag kasama kita, wala akong dapat ikatakot. Good. Kasi hindi ko hayaang may manakit sa'yo muli. At sabay silang umalis. Hindi lang bilang boss at employee, kundi bilang magkasintahang handang ipaglaban ng isa't isa. Sabado ng gabi, suot ni Sophie ang isang elegant but simple navy blue dress na pinili ni Max para sa kanya. "Hindi mo kailangang mag-overdress," sabi nito, "dahil ikaw na yung pinakamaganda sa paningin ni Henry." Sa loob ng private dining room ng isang luxury hotel, may waiting staff, violin background music, wine glasses, at isang mahabang table na may centerpiece na puting bulaklak. Relax. My parents are soft, sweet, but very observant. Soft and observant? That sounds like judgment but with a smile. You'll do just fine. Pagdating ni na Mr. and Mrs. Altamonte, eleganting nakaputi si Mrs. Altamonte habang naka-navy suit naman si Mr. Altamonte. Parehong may calm, charm, parang royalty pero approachable. So this is the young woman who made our Henry smile like a teenager in love. Saad ng Gina. Mom, pleasure to meet you, Sophie. You look lovely this evening. Ani ng ama ni Henry. Thank you po, sir, ma'am. It's a little overwhelming, to be honest. It always is, but you have nothing to prove, dear. You being here already says a lot. Sad ang ina ni Henry. Habang kumakain, maayos ang pag-uusap nila. May mga tanong si Mrs. Altamonte tungkol sa background ni Sophie. Saan siya nag-aral? Paano sila nagkakilala ni Henry? Anong mga hilig niya? Henry is strong, but he's always been quiet when it comes to feelings. But you, dear, you bring him out of his shell. Saad ng Gina. Si Sophie, bagamat kinakabahan, nagsimulang maging relax nang makita niyang mabait at ngumingiti ang mga magulang ni Henry. I don't know if I'm enough for him, but I will never stop choosing him. And that's more than enough. Sad ng Ginoo. May I say something? Sad ng Gina. Of course, Mom.
I like you, not because you're beautiful, but because you didn't let the world define you. You stood by my son, not when he was winning, but when he was quietly waiting. Tura ng gina. Thank you, Mama. That means the world to me. You mean the world to me. Pagkalis sa magulang ni Henry, naiwan silang dalawa sa dining room. May natitirang wine at konting jazz na tumutugtog. Your parents, they're lovely. Parang ikaw, that's why they liked you. They see you the way I see you. Paglabas sila ng hotel, naghintay sila ng sasakyan. Umihip ang malamig na hangin. You held your ground and you won their hearts. Wala to kung wala ka sa tabi ko. Masanay ka na dahil hindi na ako aalis pa. Hating gabi na, tahimik ng buong building. Karamihan sa mga empleyado'y nakauwi na. Pero si Sophie, naka-glasses at nakaba ng buhok, ay abala pa rin sa pag-ayos ng report sa kabilang desk sa loob ng opisina ni Henry. Alam mo, hindi ka na-required mag-overtime. Alam ko, pero mas gusto ko dito. Tahimik, may kape, may ikaw. Tumawa si Henry habang nagbubukas ang drawer at inilabas ang secret stash ng chocolate-covered almonds. For the hardworking, emotionally resilient, secretly my favorite person in the world. Secret pa ba talaga? Kapag ganito tayo lang, wala nang kailangang itago. Sa sofa sa gilid ng opisina, naupo silang magkatabi. Nakasandal si Sophie sa balikat ni Henry. May soft music sa background. Hawak-hawak niyang kape, habang si Henry naman ay nagbabasa ng file. Pero hindi na ito makafocus. Bakit parang hindi nakaka-stress ang overtime kapag ikaw yung kasama ko? Baka kasi ang stress mo, ako rin yung bumabawi. Hindi mo lang alam. Ikaw rin yung dahilan kung bakit hindi na ako natatakot mahalin ulit. Biglang tumunog ang notification sa phone ni Sophie, si Max. Uwi ka na, Bes. Baka mamaya may nangyari na dyan. She really thinks you're some kind of Greek god who seduces assistants at midnight. Hindi naman ako Greek pero pwede akong sayo lang. Sandaling katahimikan. Pwede ba kitang halikan? Kanina pa pwede. Dahan-dahang naglapat ang labi ng dalawa. Kapag ganito tayo, parang wala nang ibang mundo. Kapag kasama kita, kaya kong kalimutan lahat ng sakit. Kumatok si Max sa pinto kinabukasan ng umaga. Sophie? Boss? Good morning po! OMG! Ani Max. Nakita niyang magkatabi sa sofa ang dalawa. Tulog, nakayakap pa. I swear to God, kapag to hindi naging endgame, ewan ko na lang. Pulong ni Max. Gabing-gabi na, tahimik ang rooftop garden. Walang ibang tao kundi ang staff na nag-set up ng eleganteng candlelit dinner. Nakasuot si Sophie ng soft blush pink gown. Pinilit siyang bihisan ni Max na parang may alam na pero ayaw magsalita. Si Henry, naka-black tuxedo. Hinihintay siya sa dulo ng path. Henry, what's all this? Dinner with the woman who changed my life. Masaya silang nagkukwentuhan. Bigla siyang inaya ni Henry tumayo. Hinilay siya sa gitna ng platform, sa harap ng view ng buong lungsod. Naalala mo pa ba nung unang gabi kita nakita sa bar? Umiiyak, lasing, galit sa buong mundo. Psst, sana hindi mo na yun i-bring up. I will. Kasi simula nung gabing yon, gusto ko na sana maging tahanan mo. Si Henry ay unti-unting lumuhod. Hindi kita minahal dahil perpekto ka. Minahal kita sa lahat ng pagkakataong hindi mo alam kung paano mahalin ang sarili mo. Sa bawat pag-iyak mo, sa bawat katapangan mo, naisip ko, kung papalarin lang ako, gusto ko habang buhay kitang yakapin, Sophie. Will you marry me? Napatakip si Sophie sa bibig. Umiiyak. Henry, you were there when I was broken. You were quiet when I needed space. You stayed, even when I pushed you away. And now, you're asking me to stay too. Lumuhod siya at hinawakan ng pisngi ni Henry. Yes, I will marry you. Naggalikan sila sa gitna ng bulaklak, ilaw at hangin ng Maynila. May fireworks, hindi sa langit, kundi sa puso nila. At sa ilalim ng mga bituin, sa piling ng bawat halakhak at luha, pinili nilang hindi na muling bumitaw. Kinabukasan. Bes,
Iyakin akong Cupid. Ikakasal na kayo? Ako ba yung maid of honor? O ano, baka flower girl ako bigla? Ani Max. 7 linggo bago ang kasal. Masayan lahat. May schedule si Max ng wedding suppliers, cake tasting, venue checks, dress fittings. Okay, checklist. Venue na. Gown fitting na today. Groom present and in love. Bride glowing. Pero bakit parang laging hilo? Ani Max. Maybe I just didn't sleep well. Do you want me to cancel today's meeting? Gusto mo bang magpahinga muna? No, no, no. I'm fine. Baka gutom lang. Pero habang sinusukat ang gown, bigla siyang napaupo. Ma'am, okay po kayo? Namumutla po kayo. Tanong ng bridal assistant. Bes, this is not normal ha. Hindi mo na to pwedeng itanggi. Huling tanong. Delay ka ba? Ani Max. Wait. Hindi siya umimik. Hindi rin ngumiti. Girl, don't make me scream inside this bridal boutique, said ni Max. Kinagabihan, tahimik si Sophie habang magkahawak kamay sila ni Henry sa loob ng kotse. Tila may bumabagabag sa kanya pero hindi pa rin niya masabi. You've been quiet lately. Too quiet for someone na ikakasal na in 49 days. May napapansin ka ba sa akin? Bukod sa mas nagiging maganda ka araw-araw, wala naman. Kinabukasan sa clinic, umupo siya sa harap ng doktor, kinakabahan. Congratulations, Miss Sophie. You're 6 weeks pregnant. Nakangiting sad ng doktor. What? Tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa puno na siya ng pagmamahal. Matapos ang check-up, hindi pa rin niya masabi kay Henry. Gusto niya itong sabihin sa pinaka-special na paraan. Pero habang lumilipas ang oras, habang inaayos sa mga bulaklak, invitations at vow writing, tinago niya ang sikreto para sa tamang sandali. So, girl, totoo na ba yung hinala ko? Ani Max. Yes. As in buntis ka habang kinakasal ka? Ani Max. Shh! Baby naming dalawa to. At hindi pa alam ni Henry. Pero balang araw, malalaman niyang dalawa pala kaming yes ang sagot sa proposal niya. Mabilis sa lumipas ang araw. Araw ng kasal. Ang simoy ng hangin ay banayan. Ang dagat ay tahimik. At ang langit, tila sumabay sa kasayahan ng puso ni Sophie. Suot niyang kanyang puting gown. Simple, elegante, at banayad na yumayakap sa katawan niya. Sa kanyang kamay ay hawak ang buke. At sa tiyan niyang bahagyang nakaumbok ay ang lihim niyang yaman. Ang ganda mo, Bes. Parang ang glow mo, ibang level. Sad ni Max. Secret ko yan. Hindi na lang siya groom today. Magiging daddy na rin siya. Sambit ni Max. Sa altar, naghihintay si Henry. Naka-white suit, nakangiti, pero halatang kabado. Walang kaalam-alam sa dalawang pusong dadating sa kanya ngayon. Tumugtog ang wedding march. At si Sophie, dahan-dahang naglakad. Lahat ay napatingin sa kanya. Ngunit ang tingin ni Henry ay para lang sa kanya. She's the most beautiful thing I've ever seen. And today, she becomes my home. Today, in the presence of love and light, you vowed to build a life together. Sambit ng pari. Noong una kitang makita, umiiyak ka. Sa totoo lang, doon pa lang, gusto na kitang protektahan. Hindi ko hinanap yung pag-ibig, pero ikaw yung dumating. At pinatunayan mo kahit sinong nasaktan, pwedeng magmahal ulit. Sophie, hindi kita pangangako ang magiging perpekto, pero araw-araw, pipiliin kitang mahalin. At sa bawat pagsikat ng araw, uuwi ako sa'yo. Sa puso mong tinanggap ang kabuuan ko. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang salitang tahanan. Kasi buong buhay ko, hinanap ko yon. At nang dumating ka, naramdaman ko hindi ko na kailangan lumayo pa. Ikaw ang tahanan ko. Ikaw ang simula ko. At ngayon, ikaw din ang magiging tahanan ng himalang dala ko ngayon. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Sambit ng pari. Hinalikan ni Henry ang asawa at naghiyawan ang lahat. Hawak ni Henry si Sophie sa baywang. Si Sophie ay nakapatong ang ulo sa balikat niya at sa kanyang isipan. Love, I'll tell you soon. But for now,
Hayaan mo sa bawat yakap mo, maramdaman ng anak natin kung gaano siya kamahal. Bakit parang mas lumalambot ka ngayon? Parang may glow ka. Baka may extra reason na ako maging masaya. Hmm? Soon malalaman mo. For now, just hold me. Mainit pansikat ang araw nang bumungad si Sophie sa kusina. Nakasuot ang roba at naka-ponytail. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng brewing coffee. Good morning, Mrs. Altamonte. Good morning. Pero ilang minutong lumipas, bigla siyang napaupo. Sumakit ang tiyan niya ng kaunti. Parang hilo. At kasunod dito, biglang nagsuka. Mahal, okay ka lang? Nilapitan siya agad. Pinunasan ang mukha niya. Hinawakan ang likod niya habang nagsusuka sa sink. I'm okay. I think. You're not okay. You're pale. You're shaky. And you just threw up. That's not okay. Should I call a doctor? No need. I already know what this is. What do you mean? Tumayo si Sophie ng dahan-dahan. Kinuwang maliit na envelope sa bag niya at iniabot kay Henry. Open it. Naguguluhan man si Henry pero binuksan niya ang envelope. At sa loob nito, isang PT. 2 lines positive. At sa ilalim, may note na sulat kamay. You're going to be a dad. Love, me, and baby. Natahimik si Henry, hindi makapagsalita. Tinitigan niya si Sophie na ngayon ay may bahagyang luha sa mata. I wanted to wait after the wedding. Gusto ko sanang i-reveal sa special na paraan. Pero I guess life had its own plans. You mean, I'm going to be a dad? Yes. Dalawa tayong sinagot ng gustong araw ng kasal natin. Ako at siya. I thought I already had everything when you said yes. But this is everything and more. Hinawakan ni Henry ang tiyan ni Sophie. Maliit pa, halos hindi halata. Pero para sa kanya, ito nang buong mundo. Hi baby, this is Dad. Promise ko, kahit hindi pa kita nakikita, I already love you more than life. Are you scared? I'm terrified, but I'm also the happiest man in the world. Love, I'm just getting water from the kitchen. Wait, I'll get it. What if madulas ka? The tiles are cold. What if may slippery spot? It's 10 steps away. That's 10 steps too many. You sit. You grow our baby. I will handle the hydration. Sa OB Clinic, prenatal check-up ni Sophie. Habang naghihintay, si Henry may checklist. Prenatal vitamins? Check. Bottled water? Check. Snacks in case she gets hungry? Check. Extra jacket in case she gets cold? Check. Back support pillow? Check. I think he's more nervous than I am. Normal lang yan, first time dad. Pero bihirang ganyang kadedicated. Saad ng OB. Dedicated is an understatement. I'm in full security detail mode. Isang araw, sumama si Sophie sa opisina ni Henry to visit. Hindi para magtrabaho, pero nagulat ang buong staff. Guys, si Boss Henry may pina-install na custom recliner sa opisina para kay Ma'am Sophie. May throw blanket, may footrest, may essential oil diffuser. Henry, seriously? You deserve comfort, and our baby deserves the best oxygen. Girl, ako lang tong hindi buntis pero gusto ko ng ganyan treatment. Pakipot pa ako nun eh. Ani Max. Sa supermarket? Love, gusto ko ng mangga. Yung maasim, please. Wait here. I will get the freshest manga. If it's not maasim tamis perfection, I'm suing the store. Babe, it's just fruit. It's not just fruit. It's the craving of the mother of my child. It's sacred. Pag-uwi sa bahay. Babe, parang ang OA mo na minsan. Maybe, but I can't risk anything. You're carrying something I never thought I'd be blessed with. A life that's half you, half me. How can I not be extra careful? You're going to be an amazing dad. And you're already an amazing mama. Bes, ano ba pakiramdam ng bantay sarado 24/7? Ani Max sa kaibigan. Feeling ko nga pati paghinga ko may schedule. Pero alam mo, hindi ko na rin kayang mabuhay nang wala to. Isang gabi, habang tulog na si Sophie, hinawakan ni Henry ang maliit na baby bump niya. Hi baby, this is your daddy. Don't worry, I'm new at this. But I will protect you with everything I've got.
Just like I do with mommy. Kinabukasan, nakarob si Sophie. May hawak na ultrasound envelope. Nasa na yung resulta. Ayaw mo pa rin buksan? Mas gusto kong sabay nating malaman. Baka maiyak ako. E di mag-iyakan tayo. Ready ka na? Sa living room, may maliit na cake na pinagawa ni Max. Slice to see. Pink kung babae, blue kung lalaki. Ang OA ni Max, pati cake may pa-suspense. Okay, ikaw yung mag-slice. OMG, wait lang! Kuha muna ako ng tissue, baka umiyak ako. Saad ni Max mula sa screen. Si Sophie huminga ng malalim. Hinawakan ni Henry ang kamay niya habang unti-unti niyang hiniwang cake. At lumitaw ang kulay. Asul. Lalaki. Lalaki si baby. We're having a son. Hi, baby boy. Mommy's so excited to meet you. Don't worry, little man. I will be the best that I can be. And I will protect both of you and your mom. Always. Kinagabihan habang magkahiga sa kama. May naisip ka na bang pangalan? Ang daming nasa isip ko, pero gusto ko may meaning. Gusto ko ng pangalan na magpapaalala kung paano tayo nagsimula. Something that symbolizes strength and quiet love. Anong masasabi mo sa Elian? Elian. Elian meaning God has answered or light. Elian Altamonte. Perfect. Dahil dumating siya nung panahong akala ko, wala nang liwanag. Pero dumating ka, tapos siya. Ngayon, kumpleto na tayo. Alauna ng madaling araw sa master's bedroom. Tahimik ang gabi, maliban sa impit na ungol ni Sophie habang humihimas ang tiyan niya. Bakit ngayon pa to? Tumagilid siya. Dahan-dahang sinikwa si Henry na mahimbingan tulog. Love. Baby, okay ka lang? Ano nangyari? Masakit ba? May sumipa ba? Gusto ko ng ice cream. Yung may mangga tapos may asin sa gilid. Yung weird na masarap. On it. Walang mangga na ice cream. Gagawa na lang ako. Pag mahal mo, you improvise. Kinabukasan, si Sophie nasa couch, may blanket. Pero biglang napaiyak habang nanonood ng animated commercial na tungkol sa pamilya ng pusa. Ang bait ng pusa. Pinakain niya yung kuting kahit siya na lang dapat ang kakain. That's a cat food commercial, love. Bakit ang unfair ng mundo? May mga pusang walang bahay. It's okay, baby. Gagawa ko ng bahay para sa lahat ng pusa sa Pilipinas kung kailangan. Kinagabihan. You know what? Everyday may bago ako natututunan. Tulad ng? Tulad ng kaya kong mapuyat, mapagod at mawala ng tulog. Pero hindi ako mapapagod sa'yo. Ang drama mo. Pero grabe I feel so lucky. Hindi ka lang lucky, love. You're loved. Every version of you. Sa journal ni Henry, nagsulat ulit siya. Dear baby, you made mommy cry over a cat commercial today. You made me drive half sleep for manggang ice cream. But you also made us laugh like never before. And I haven't even met you yet. But I already know I do this again. 1,000 times over. For you. For her. Daddy. Maingay ang mundo sa labas, pero tahimik sa loob ng kwarto. Nakahiga si Sophie, nakasandal sa dibdib ni Henry. Malambot ang liwanag mula sa lampshade. Mabagal ang paghinga nila. Tahimik pero magaan. Alam mo ba kung ilang beses na ako nagtanong sa sarili kung totoo ba tong lahat? Bakit naman? Dati kasi iniisip ko, sa dami ng gulo sa mundo, paano pa magkakaroon ng ganito? Ng gabi na tahimik, ng pusong punong-puno, na yakap na ganito kapayapa. Ganito rin ako dati. Akala ko, hindi na ako mamahalin ulit. O kung magmahal man ako, baka masaktan lang ulit. Pero nandito tayo ngayon. Nandito tayo. Sandaling katahimikan. At sa gitna ng gabing punong-puno ng damdamin. Mahal kita, Sophie. Henry, mahal na mahal kita. Mahal din kita. Hindi lang dahil mahal mo ko, kundi dahil natutunan kong mahalin ulit ang sarili ko. Dahil sa'yo. At doon, sa pagitan ng mga salitang matagal nang gustong bitawan, dumampi ang halik bilang mag-asawa na puno ng pag-ibig. Dahan-dahan para sa bawat piraso ng pusong dati durog. Pero ngayon, buo na ulit. Isang matagal na halik. At bago sila tuluyang makatulog, si Sophie ay bumulong. Mahal kita at ang anak natin. At sa bawat pagising ko,
Pipiliin ko ulit kayo. Pipiliin din kita, araw-araw, habang buhay. Ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa tamis at ganda. Minsan, may sakit, luha at hindi pagkakaunawaan. Ngunit kung ito ay tunal, dadaling ka dito sa tamang tao sa tamang panahon. Hindi mahalaga kung paano nagsimula ang kwento. Ang mahalaga ay kung paano niyo pinili ang isa't isa sa dulo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pag-ibig na tapat at totoo ay nagbubuklod at nagtatagal. Hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang magkapareha sa buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!